Hello mga karelasyon. Ladies, pag-uusapan natin ngayon ang mga ugali ng babae na nagbibigay ng peace of mind, katahimikan sa lalaki. So ladies, kung gusto mong malaman ito, manood ka. Whoops, disclaimer ulit tayo, hindi ko nilalahat. So, diretso na tayo sa number 1. Ito yung tapat at hindi sinungaling. Ito yung hindi ka naglilihim, hindi mo niloloko ang partner mong lalaki. Alam nyo, ang pagiging tapat ang pinakapundasyon ng lahat ng tiwala. Kaya kung tapat ka at hindi ka nagsisinungaling, ang relasyon nyo ay magtatagal dahil matibay ang pundasyon. At syempre, katahimikan ang dulot niyan sa relasyon at sa partner mo. Number 2, hindi sobrang selosa. Napakahirap yata ng magkaroon ng partner na napakasilosa, lalaki man yan or babae. Kasi siguradong magdudulot lagi ito ng problema, ng hindi pagkakaunawaan, ng mga away. Pero kung ikaw yung babae na kaya mong kontrolin ang sarili mo, hindi ka nagpapadalos-dalos dahil sa mga paghihinala mo na wala namang basehan. Sa halip ay meron kang rasyonal na pag-unawa sa mga sitwasyon, hindi yung agad-agad kang nagiging emosyonal dahil sa sobrang pagseselos mo. Number 3, hindi nagdadabog o yung laging galit. Alam nyo, normal lang naman ang magalit. Yung pagdadabog na yan, kasama na yan sa mga relasyon kasi hindi talaga maiwasan ang mga problema, ang mga away na yan. Pero hindi ibig sabihin na kapag galit ka ay hindi mo na kayang kontrolin ang sarili mo. Dapat pa rin ay pinapairal natin yung pagiging mahinahon natin. Sa halip na mag-tantrums tayo, mag-tantrums ka, kausapin mo na lang ng maayos ang partner mo. O kaya palipasin mo muna yung mataas na emotions mo para kapag naging kalmado na, tsaka kayo mag-usap. Yung mga simpleng gusot na yan, maaayos yan. Number 4, suportado mo ang mga pangarap niya. Alam niyo, ang lalaki, siya talaga ang provider. Siya yung breadwinner ng pamilya o ng isang relasyon. Pero hindi ko sinasabi na kapag ganoon ay ikaw naman yung magiging relax, walang ginagawa. Siyempre, kahit ikaw ay nasa bahay lang, ang pagsuporta mo ay nandoon pa rin sa pamamagitan ng mga pagbibigay ng moral support. Ikaw yung cheerleader niya kapag siya ay may problema, meron siyang pinagdadaanan, ikaw yung nandun na nagbibigay ng advice. O kaya yung simpleng nandoon ka lang sa tabi niya, malaki ang epekto niyan, pinapalakas mo ang loob niya. At dahil nandyan ka, siyempre nagiging mas kampante siya, nagkakaroon siya ng lakas ng loob. Dahil nandyan ka na sumusuporta sa kanya kahit ano pa man yung mga suliranin na dumarating. Number 5, hindi materialistic. Alam nyo, ang pagiging materialistic talaga ay marami itong negative na dala sa isang relasyon. Hindi ko naman sinasabi na huwag tayong humangad ng mga bagay-bagay na magaganda at maayos. Pero kung pinipilit mo ang partner mo na ibigay, na mag-produce ng mga material na bagay na hindi talaga kayang ibigay, ginagawa mo itong instrumento para sa pagpapatunay ng kanyang pagmamahal sa iyo, hindi yan tama. At kapag ganyan ka, kamalasan, kabwisitan,
at kasiraan ng relasyon. Kasi saan ka ba nakakita ng tunay na pagmamahal na nakabase lang sa mga material na bagay? Number 6, loyal. Wala na yatang ibang pinaka nagbibigay ng katahimikan sa isang lalaki kundi ang makitang siya lang ang lalaki sa buhay mo, walang iba, okay? Kasi kung ikaw yung babae na hindi kontento sa iisang lalaki, iisang partner, walang mangyayari. Kamalasan ang kasunod niyan. Siguradong sira, siguradong wasak ang mangyayari sa relasyon. Pero kung loyal ka, sigurado na katahimikan ang dala mo sa partner mo. Number 7, magaling makinig. Siyempre, bilang partner, sino pa ba or saan pa ba maglalabas ng hinaing ang lalaki kundi sa'yo? Kasi kayo na ay magkasama, kayo ay magkarelasyon. So dapat walang ibang nakakaalam ng mga problema ninyong dalawa kundi kayo muna, hindi yung sa iba kayo nagsasabi, okay? Kaya kung ikaw yung babae na nakikinig ka sa mga sinasabi ng partner mo, pakiramdam ng lalaki ay mahal na mahal mo siya, na meron ka talagang pakialam, may care ka sa kanya. At ito ay nagbibigay ng peace of mind sa lalaki. Number 8, hindi nagbibitbit ng mga nakaraan. So ito yung literal na past is past. Kung ano man yung mga nakaraan, dapat iniiwan na yon. Dapat ibinabaon na yon sa limot. Kasi kung hindi mo kayang bitawan ang mga nakaraan, dapat hindi ka tumuloy sa present relationship nyo. Kasi laging away ang mangyayari. So kung ano yung mga nangyari in the past, ibaon na yon para magiging tahimik, magiging maayos ang relasyon in the present at syempre in the coming future. So ayan po mga karelasyon, ang ilan lamang sa maraming mga ugali ng babae na nagbibigay ng katahimikan sa relasyon o sa partner mong lalaki. Kaya sa halip na doon tayo mag-dwell sa mga negatibo, doon tayo sa maayos at mga positibo.